God damn it! Inis na inihagis ni Mr. Madrigal ang mga barahang hawak sa gitna ng lamesa. It seems that today isn't your lucky day, Roberto. Saad ng isa sa mga kalaro ni Mr. Madrigal. May ipang tataya ka pa ba? Tanong naman ng isa pang kasama at kalaro nila sa lamesa. Kasalukuyang nasa loob ng isang private casino si Mr. Madrigal. Isa ito sa mga pasugalang pagmamayari ng mga Bustamante. Nasa loob ito mismo ng hotel and resort na pag-aari din ng mga ito. Isang game pa. This time I will make sure na mababawi ko na mga itinaya ko. Sambit ng Ginoo sa mga kasama. I think you should stop gambling now, Mr. Madrigal. Malamig at walang emosyong sabat ni Warren Bustamante, ang CEO at siyang major stockholder ng Bustamante Empire. Ice King nga ang tawag ng ilang nakakakilala kay Warren. Dahil bukod sa lagi siyang seryoso ay lagi rin siyang malamig makitungo sa ibang tao. Pero hindi maikakailang dahil din sa binata kung bakit lumago ng lumago ang Bustamante Empire. He is ruthless when it comes to dealing with his competitors in business. Si Warren Bustamante na yata ang masasabing pinakabata at isa sa pinakamayamang negosyante sa bansa. Bukod sa sobrang yaman ng lalaki ay hindi rin maikakaila ang taglay niyang karisma at kagwapuhan. Dala na rin marahil sa pagkakaroon niya ng dugong banyaga. Ang malamig at misteryosong aura niya ay siyang lalong nakakapaghatak ng atensyon ng mga kababaihan. Just give me one more chance, Mr. Bustamante. May nginig ang tinig na pakiusap ni Roberto sa lalaki. What are you going to bet this time? Our game is legal and binding. You should know that you're on the verge of bankruptcy because you lost all your assets to me. Give me a chance to redeem myself. One more game, Warren. At anong mapapala ako kung bibigyan pa kita ng chance na maglaro ulit? Why should I let you play once more? Ano pang may offer mo na wala pa sa akin? All yours are mine now. You can take my daughter, Eileen. I would like to offer my daughter as collateral for the payment. Ipinapangako ko na hindi ka magsisisi once na tanggapin mo ang anak ko. And why should I accept your daughter as a collateral? Mariing tanong ng lalaki. Pinapanood lang sila ng iba pa nilang mga kalaro na gigil nang simulan muli ang laro nila. Please, wala na akong ibang maisip na may ibibigay sa'yo kung hindi ang anak ko. She's my precious daughter, but I am willing to give her to you. She's my last asset, Warren. Don't give me that bullshit reason, Roberto. If you treasure your daughter so much, then why are you willing to give her up and bet her in exchange for you to play one more game? Malamig ang tinig na tanong ni Warren. Lumapit siya sa matandang lalaki at tiningnan ito ng pailalim. Mas mahal mong pagsusukal kaysa sa anak mo, tama ba? Does she know how evil father you are? Nakayang ipusta ang anak niya para sa bisyo? Sarkastiko ang tanong niya. Umawang ang bibig ni Roberto, ngunit wala ni isang katagang lumabas mula sa mga labi nito. But I am a businessman. Hindi ko maaaring tanggihan ang inaalok ng mga regular clients ko. Dagdag ni Warren. Hindi ko rin gustong mabawasan ng isang loyal at regular client sa kasino ko. I bet because you are betting your daughter. You're willing to give your all. But I am warning you, Roberto. Once na matalo ka sa larong to, hindi mo na mababawi ulit sa akin ang anak mo. Is that a deal? And please be reminded that you will face the consequences. You will lose her and she will hate you. Paalala pa niya sabay senya sa isa niyang tauhan upang abutan ng panibagong set of chips si Mr. Madrigal para makapaglaro ulit ito. Nanlaki ang mga mata ng matandang lalaki nang makita kung gaano karaming chips ang ibinigay ng tauhan ni Warren dito. Matagal nang suki ng kasino ni Warren si Roberto. Masasabi niyang adik na ito sa sugal dahil hanggat hindi umaayaw ang mga kalaro nito at hanggat hindi nauubos ang pera nitong dala ay hindi ito aayaw. Nananalo naman ito. Ngunit nitong mga pahuli ay sunod-sunod ang pagkatalo nito, kaya lalong nanggigigil na maglaro. Sa tingin ni Warren ay walang alam ang pamilya ng matanda na pupulutin na ang mga ito sa lansangan dahil kay Roberto. Maglaro ka na hanggat gusto mo, Roberto. I guess this is more than enough for the worth of your daughter. Remember, you need to win this game, or else you only have 1 week to settle your debt with me. Kapag hindi mo nagawang bayaran ang lahat ng yun sa loob ng isang linggo, I will take your daughter. Consider her sold at wala ka nang magiging pakialam sa kung ano man ang gawin ko sa kanya. Loud and clear.
Walang pakialam sa anak na sagot nito. Nanginginang ang mga mata nito at nakangiti lang na binabalasa ang mga baraha. Tinapik pa ni Warren si Roberto sa balikat bago niya sinenyasan ng isang tauhan upang kapirmahin at ipalagay ang thumbmark ni Mr. Madrigal sa kasulatang nagpapatunay na ipinangako nitong pambayad utang ang anak nito kay Warren. Ngunit sa kasamaang palad ay natalo si Mr. Madrigal sa sugal, kaya kinausap nito ang anak na si Eileen nang makauwi ito ng bahay. Papa, sabihin niyo pong hindi totoo ang lahat ng mga narinig ko sa inyo. Please, sabihin niyo pong nagbibiro lang kayo. You can't do this to me, right? Nangingilid ang luhang paniniguro ni Eileen sa ama. I'm sorry, anak. Hindi makatingin ng diretso si Mr. Madrigal sa kanya. No! How could you do this to me, Papa? Bakit ako pa? Hindi niyo ba ako mahal para gawin niyo akong pambayad sa kung sino mang Poncio Pilato na pinagkakautangan niyo? Eileen, anak, I'm so sorry. Please do it for me. I tried to do everything pero hindi ko na alam kung saan kamay ng Diyos pa ako huhugot ng pera upang mapunan ng pambayad sa lahat ng utang ko kay Warren Bustamante. Anak, please, help me. Pansamantala lang naman. Pangako na tutubusan din kita sa kanya. How could you do this to me, Papa? Hindi ko naman kasalanan kung bakit tayo nalubog sa utang sa kung sino mang Warren Bustamante na yan. Pinatalo niyo sa sugal ang lahat ng ari-arian natin. Pati na rin ang negosyong minanan niyo kay na lolo at lola. Pagkatapos, ako ang gusto niyong maging kabayaran kapalit ng lahat? Bakit kailangan niyo akong idamay sa utang niyo? Sinubukan ko namang bawiin ng lahat, anak. Kaso, talo pa rin ako. Papa, bakit ako pa? Hindi po ba sapat na naging ulirang anak ko sa inyo? Kahit napakiramdam ko ay nawalan na ng direksyon ng buhay niyo simula nang mawala si Mama. Sinikap kong maging mabuting anak sa inyo. Pilit ko kayong iniintindi. Pilit kong pinupunan ng pagkukulang niyo sa akin. Pero bakit, Papa? Bakit? Anak, please, help me one more time. Promise, gagawin ko ng paraan upang hindi ka magtagal sa bahay ni Warren. Please, anak, please. Pa, I will do everything for you. Pero I'm so sorry. Sa pagkakataong to, hindi ko mapagbibigyan ng nais niyo pa. Kalayaan ko ang hinihiling niyo. Sinong matinong ama ang kayang ibenta ang anak niya? I hate you. I hate you for being a gambling addict. Hindi ka naman ganyan dati eh. Narito naman ako para sandalan mo. Pero bakit sa sugal ka pa kumapit mula nang mamatay si Mama? Dahil sa'yo, wala nang natira sa atin, Papa. Paano na tayo? I'm sorry, anak. You are my last resort. Warren is ruthless. He might kill me if I do not pay him. And what about me, Papa? What about me? Hindi niyo man lang mainisip ang kapakanan ko? Kung ano magiging kalagayan ko sa bahay ng lalaking yun? Ganun na ba kayo ka-selfish pa? May hinampo sa tinig na tanong ni Eileen habang tuloy-tuloy ang pag-agos ng mga luha sa kanyang mga mata. Anak, please. Give me a chance to set things right. Pinapangako ko sa'yo. Gagawin ko lahat upang mabawi kita sa kanya. Hindi ko magagawa yun kung patay na ako. Matiim ang titig na sambit sa kanya ng ama. Punong-puno ng pagsusumama ang mga mata nito. Bumukas ang bibig ni Eileen upang magprotesta pa sana, nang bigla na lamang pabalibag na bumukas ang kanilang pinto. Nanlaki ang kanyang mga mata nang ilang armadong kalalakihan ang walang sabi-sabing tuluyang pumasok sa loob ng bahay nila. Ikaw ba si Eileen Madrigal? Tanong sa kanya ng isa sa mga lalaking pumasok. Mukha itong brusko at parang hindi gagawa ng maganda. Ito rin yata ang pinaka-leader ng grupo. Ako nga. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Pinapasundo ka ni Boss Warren. Sumama ka na lang na matiwasay sa amin upang walang sino man ang masaktan. Overdue na ang tatay mo sa payment niya. At katulad ng pinangako niya, ikaw ang kabayaran sa lahat ng kanyang pagkakautang sa kasino. Ngising-asong sambit sa kanya ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Eileen. Akma sana siyang magkukubli sa likuran ng ama, ngunit mabilis siyang hinawakan sa braso ng lalaki. Let me go! Pagpupumiglas niya. Sumama ka na lang nang hindi ka na masaktan. Sambit nito sa kanya, sabay puresahan siya nitong hinila. This is wrong! This is kidnapping! Let me go! Nagwawala niyang sigaw. Pilit niyang hinihila ang braso mula sa mahigpit na pagkakahawak ng lalaki. Ngunit walang laban ng kanyang lakas sa higpit ng pagkakahawak nito sa kanya.
Sumama ka na lang ng matiwasay, kundi may pagbabanta ang himig nito. Papa, help me please! Baling ni Eileen sa ama na nakatulala lamang. Natulos na ito sa kinatatayuan nito habang pinapanood ang pagkilos sa kanya ng mga hindi kilalang kanlalakihan na nanloob sa bahay nila. Kinalmot ni Eileen ang mukha ng lalaking humawak sa kanya. Abat, palaban ka ha? Umangat ang isang kamay nito na akmang sasampalin si Eileen. Boss! Tawag pansin dito ng isa sa mga tauhan nito na siyang nakapagpahinto sa kamay ng lalaking nakahawak sa kanya. Ano? Sabi ni Boss Warren, kailangan daw ay walang gasgas and goods kapag dinala sa kanya. Pagpapaalala ng tauhan nito sa lalaking may hawak kay Eileen. Napapalatak ang lalaking leader. Kitang-kita sa mukha nito ang pagkaasar dahil hindi nito nagawang saktan si Eileen. Go. Just go with them, anak. Nanginginig na sambit sa kanya ng ama. Pa! Sige na anak. Promise, gagawa ako ng paraan na matubos ka. Hindi nila ako sasaktan basta sumama ka ng matiwasay sa kanila. Paano ka, Papa? I will be fine. Walang masamang mangyayari sa akin dito. Pa! Go now, princess. I'm so sorry. Sana'y huwag mo kong kamuhian. Pagtataboy na nito sa kanya. Mabibigat ang mga hakbang na nagpatianod si Eileen sa mga lalaki. Habang mayat-maya niyang nililingon ang kanyang ama na nakatingin pa rin sa kanya habang palabas siya ng gate. Hindi siya binitiwan ng lalaki hanggang sa tuluyan siyang maisakay ng mga ito sa daladala ng mga itong sasakyan. Papa, bakit ba nagkakaganyan ka? I don't know you anymore. Hindi ko akalain na nakaya mo kung ipambayad utang. Pero sana nga mailigtas mo pa ako sa Warren Bustamante na yon. Hindi na niya napigilan ang pagpatak ng luha. Halo-halong emosyon na ang lumukob sa kanyang puso. Pero mas nangingibabaw ang takot sa bagong buhay na kakaharapin niya kasama si Warren Bustamante. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa mansyon ni Warren Bustamante. Akmang hahawakan ng lalaki ang kamay ni Eileen pero pumiksi siya. Siya namang pagbukas ng maliit na pinto at iniluwa noon ng isang maliit at medyo chubby na matandang babae. Diyos mio, Bernardo, huwag yun namang takutin si Ineng. Asik nito sa lalaking pinakalider ng grupo na tinawag nitong Bernardo. Ilang saglit pa ay nasa harapan na niya ang babae. Ako nga pala si Linda, tagapangasiwa ng bahay na ito. Mabuti naman na nakarating ka ng matiwasay dito, iha. Inihabilin ka sa akin ni Sir Warren. Nakangiting sambit ng matandang babae sa kanya. Ako naman po si Aling Linda. Gusto ko pong makausap ang boss nyo. Hindi to tama. Labag sa loob ko ang pagdala nila sa akin dito. Hayaan mo at makakausap mo rin siya. Halika na sa loob at mukhang hindi naging maganda ang araw mo ngayon. Mukhang nakakatakot po ang lugar na to. Imbes ay sabi niya habang tinitingnan ang napakalaking bahay. Nako iha, huwag kang matakot dito. Tahimik lang talaga kaya akala mo'y nakakatakot. Ano kaya ang papel ni Aling Linda sa bahay na to? Mukha naman siyang mabait pero bakit nagtitsugato sa paninilbihan sa isang Warren Bustamante na walang puso? Tanong niya sa isipan. Naninibago lang po ata ako, Aling Linda. Saka yung mga kasama niyo pong mga mukhang goons, nakakatakot po sila. Baling na niya sa kausap. Nako iha, pagpasensyahan mo na mga lalaking yun. Ganun lang talaga ang hilat siya ng pagmumukha ng mga yun. Mukhang mga hindi gagawa ng mabuti. Sinusunod lang nila ang utos sa kanila ni Sir Warren. Pero kapag nakasalamuha mo na sila, mababait naman ang mga yun. Mabait kaya si Warren, Aling Linda? Oo, mabait ang batang yun kahit brusko. Ikaw na ang bahalang magpasensya sa kanya. Pagkapasok nila sa loob ng malamansyon na boarding, ay sinalubong agad sila ng napakadilim na paligid. Ipinikit bukas ni Eileen ang kanyang mga mata upang makapag-adjust ang mga iyon sa dilim ng kalooban ng bahay. Ang dilim naman po rito, Aling Linda. Haunted house po ba to? Dracula yata si Warren Bustamante. Natawa ang ginang. Hindi Dracula si Sir Iha. Tumawa ito. Talaga lang madilim ang ilang parte ng mansyon. Hindi talaga namin binubuksan na halos lahat ng ilaw dito. Dahil na rin sa iilan lang naman kami nakatira dito. Bukod kay Sir Warren, ay ako at ang anak kong sililibet lang ang tao dito.
Saka hindi talaga kami dito nakatira sa loob ng mansyon na mag-ina. May maliit kaming bahay-bahayan dun sa bandang likuran nitong mansyon. Yung mga lalaki namang sumundo sa'yo kanina, may sarili silang quarters malapit sa gate. Imporma ng matandang babae sa kanya. Ganun po ba? So, ibig sabihin po, dalawa lang kami dito ng Dracula kapag nagkataon? Oo, iha. Basta ang masasabi ko lang ay habaan mo ang pasensya mo kay Sir Warren. At wag mo siyang tawagin na Dracula. Baka marinig ka niya, mapapagalitan ka pa. Tumango na lang siya bilang sagot. Habili ni Sir Warren ay ito ang magiging kwarto mo. Nasa na nga pa lang yung mga daladalahan, iha? May mga damit ka bang bitbit? Nagawi ang tingin ng matandang babae sa kamay niya. May pagtataka sa mga mata nito nang makitang wala siyang kahit anong gamit. Actually po, naodlot ang lahat ng dapat niyang sasabihin nang may isang baritonong tinig ang nagsalita mula sa likuran ng matandang babae. Thank you for guiding her here, Nanay Linda. I can take it from here. Sige na, magpahinga ka na. Sir Warren. Nagulat pang sambit ng matandang babae. Nandito na pala kayo. Sige po, kung may kailangan pa kayo ay tawagin niyo na lang ako. Tumango lang si Warren bilang tugon sa matandang babae. Samantalang si Eileen ay natulo sa kanyang kinatatayuan. Nanatili siyang nakayuko at hindi man lang tinitingnan ng diretso sa mukha ang lalaki. Sa lamig at walang emosyong tinig nito kanina, ay muli na nambalik ang takot at kaba sa puso niya. So, you are Roberto's daughter? Tanong nito pagkaalis ni Aling Linda. Ako nga. I can sense that you're brave, huh? Makakaalis din ako rito. Hindi mo ako masisindak. Matalas din ang dila mo. But let's see kung hanggang saan ang tapang mo. And FYI, hindi kita sa pilitang binili. Ang tatay mong sisihin mo sa nangyari sa'yo. Hindi ako magtatagal dito. Panigurado yan. Gagawa si Papa ng paraan para mabawi niya ako sa'yo. Hindi nakaligtas sa paningin ni Eileen ang pag-igting ng panga ni Warren nang tuluyang magkasalubong ang kanilang mga mata. Yan ay kung mababawi ka pa niya. Do you know how much your father owes me to my casino? Hindi umimik si Eileen. Well, I guess you have no idea, Miss Madrigal. Tumataginting lang naman na 500 million pesos. Kaya kahit ilang anak pang collateral niya, hindi pa rin siya makakabayad. Ang lahat ng ari-arian niya matagal na rin nasa akin. Kaya paano pa siya makakalikom ng 500 million? It may be impossible, but I know he can make it. Para maialis na niya ako sa poder ng masamang tao na tulad mo. This is your fault. This is your casino's fault. Kung hindi ka nagtayo ng pasugalan, wala sanang malululong. Walang pamilyang masisira. Walang anak ang ibebenta. Wala kang kasing sama. So ngayon, kasino ko pa ang sinisisi mo? Kasalanan ko ba kung kulang sa disiplina ang tatay mo? Kasalanan ko ba kung maadik sila? Oo, kasalanan mo. I know your modus. Sinasadya niyong hikayatin ng mga mahihinang gaya ni Papa para lalong hindi tumigil sa pagsusugal. Sinasadya niyo silang pautangin para mas lalo silang malubog. Hanggang sa lahat ng ari-arian nila, malimas niyo. Wow, ang galing mo palang manghusga, Miss Madrigal. Have you been in a casino para husgahan ako ng ganyan? I'm a billionaire. I have lots of assets. I have lots of money. Why do you think would I do that, huh? I'm not that kind of businessman. Sinungaling. You're a beast. You're a monster. Hoy, ang tatay mo nga ayaw huminto sa pagsusugal, kaya wag mong ibintang sa akin ang maling desisyon niya sa buhay. Hindi ako nagbenta ng anak kundi siya. I'm not desperate para hikayatin ng mga client ko na umutang ng umutang sa kasino ko. It's their choice. It's their decision. It's their life after all. We're just making them happy kaya hindi namin tinatanggihan kapag nangungutang sila at nagsasangla ng kung anong meron sila. Kahit ano pang sabihin mo, masama ka pa rin. Sinasamantala mo ang kahinaan nila. You know what, miss? I don't care. From now on, you will be my personal maid. Deklara nito. What? Hey, my papa never said that I'm going to be a maid. I own you now, miss. That's all that matters. Your father signed a contract. Nasa kontrata na oras na nasa akin ka na. I can do whatever I want to her daughter. Marami na akong pera at babae, pero kulang ako sa katulong. Kaya mula ngayon, magsisilbi ka sa akin, okay? Can you get it? Your father is a selfish man, Eileen. He sold you for him to escape from his debt.
And then what? Magsusugal ulit siya habang ikaw nagdudusa. Wake up, Eileen. Pagkasabi niyon ay walang sabi-sabi siya nitong tinalikuran. Pero nakakailang hakbang na ito palayo sa kanya nang bigla itong huminto at lumingon sa kanya. You can settle to that room for now. Kailangan kapag tinawag kita, sasagot ka kaagad. Ayoko nang lalampalampang tauhan. Mariing sabi nito, saka siya pinasadahan nito ng tingin na parang nag-uuyam. I will send your things there when it comes. Pinakuha ko sa isang tauhan ng mga gamit mo sa bahay niyo. And your father is too eager to give your things up. And by the way, your house is already mine. Pasalamat ang tatay mo at pinapatira ko pa siya ron ng libre. Pero sa oras na gumawa ka ng kapalpakan, sa lansangan siya pupulutin. May panunuya pa sa tinig na dagdag nito bago siya nito tuluyang talikuran. Mabilis na lumipas sa mga araw hanggang sa umabot na ng 2 buwan si Eileen sa poder ni Warren. At tila ba sinasadya siya nitong pahirapan. Katulad na lang ngayon, naglalabas siya nang tawagin siya nito. Eileen, magtatangalian na. Ipagluto mo nga ako. Malamig nitong utos sa dalagang hindi na magkanda o gaga sa labahin. Pati ba naman dambuhalang kortina ay gustong siyang maglaba. Kahit pwede namang dalhin sa laundry shop. Opo, kamahalan. Masusunod. Inis niyang wika rito na may kasama pang irap. May sinasabi ka? Wala po. Heto na oh. Papunta na po ako sa kusina para pagluto ka. Bilisan mo't nagugutom na ako kanina pa. Mabilis nga nagluto si Eileen at iniwan muna ang labahin niya. Pagkatapos magluto ay tinawag na niyang lalaki upang makakain na ito. Pagkatapos mong maglaba, linisin mo ang kwarto ko. Makalat na masyado. Pwede bang kumain muna ako, kamahalan? Pagod na ako kakautos mo. Kumain ka lang kapag tapos mo nang linisan ng silid ko. Maliwanag ba? May magagawa ba ako? At marunong ka nang sumagot ha? Gusto mo bang dagdagan ko ang trabaho mo? Pasensya na po, kamahalan. Inis niyang wika rito at mabilis na umakyat papunta sa silid nito. Napakasama talaga ng ugali niya. Ang sarap tirisin na parang kuto. Naiinis niyang wika at nagsimula na ring magtrabaho. Araw-araw ay ganun ang routine niya, pero unti-unti na rin siyang nasasanay. Kahit nga paglalaban na hindi naman niya ginagawa noong mayaman pa sila ay natutunan na niya ngayon. Isang umaga ay late nagising si Eileen, kaya naman kinabahan at natakot siya. Oh my God! Oh my God! Marahang anas niya sa sarili. Masisinghalan na naman ako ng demonyito nito. Mahigpit na bilin pa naman niya sa akin na kailangan ko siyang ipaghanda ng almusal at meron siyang mahalagang appointment ngayong araw na to. Patay ka talaga nito, Eileen. Bubulong-bulong na sabi niya sa sarili. Saka siya nagkukumahog na lumabas ng kwarto. Saktong pagkababa niya ng hagdan ay sinalubong siya ng masarap na amoy ng ginigisang sibuyas. Mukhang tinulungan ako ni Aling Linda na magluto. Kasalanan to ni Sungit eh. Kung hindi niya ako inutusang ulit-ulitin ng pagpaplansya at pagkuskus ng sapatos niya kagabi, hindi sana ako mapupuyat. Iutos pa naman sa akin kung kailang madaling araw na. Gagamitin pala niya ngayong maaga. Ay, napakagaling talagang manadya ng Hudyo. May araw din siya. Nakabusangot na anas niya sa isipan habang tinutungo ang kitchen. Mabilis siyang pumasok sa loob ng kusina para tulungan si Aling Linda sa pagluluto. Aling Linda, maraming salamat po at Hindi na tuloy na Eileen ang sasabihin ng saktong pagpasok niya ng kusina. Hindi niya kasi inaasahan ang taong makikita roon. Si Warren. Are you just going to stand there? Nakakunot ang noong sambit nito sa kanya. Sir Warren, sorry po, kagigising ko lang. Halata nga. Pasensya na. Napagod lang po talaga ako sa pinagawa mo kaninang madaling araw at kahapon. Sinasabi mo bang kasalanan ko pa kung bakit late ka nang nagising? Hindi naman sa ganun, sir, pero I think you need to go to the bathroom, Eileen. Ano? Excuse me, hindi pa naman ako mabaho ah. I didn't say that. What I mean is ayusin mo yung sarili mo. Para kang isang baliw sa lansangan. Abat, kung makapanglait ka naman, gwapong-gwapo yarn. Can you please shut up? Ayusin mo na lang yung sarili mo. Puro ka dada. Bilisan mo at marami pang trabaho naghihintay sa'yo. Inis niyang tinalikuran si Warren at nagpunta siya sa banyo para lang magulat nang makita ang sarili. OMG! Para pala akong isang witch. My goodness.
Mahinang anas niya sa sarili habang tinitingnan ang sarili sa salamin. Mabilis siyang nagmumugat ng hilamos. Inayos niya rin ang kanyang magulong buhok. Sinuklay niya yon ng kanyang mga daliri. Bago siya tuluyang lumabas ng banyo at bumalik sa kusina. Bahagyang napaawang ang labi niya nang makitang nakaayos na at nakahayin na sa lamesa ang mga pagkaing iniluto ni Warren. Hindi niya alam kung anong oras ito nagising sa dami ng nakahayin sa lamesa. May pritong itlog, hotdog, ham, sinangag at Caesar salad pang nakahain. Nangunot ang kanyang noo nang makitang 2 plato ang nakalagay sa hapagkainan. Make a cup of coffee for the 2 of us and sit down. Let's eat together. Kaswal na sambit nito sa kanya habang tinatanggal nito ang suot na apron. We will eat together, sir? May sapi po ba kayo ng anghel ngayon? Shut up and hurry up. I don't have free time all day. Oo. Magtitimpla na nga po ako. Mabilis siyang kumilos para magtimpla ng kape nilang dalawa ni Warren. Napangiti pa siya dahil yun ang unang beses na magkakasabay silang kumain. Nang sumunod na araw, nasa may veranda si Warren. Tinatanaw niya mula sa malayo si Eileen. Napahawak siya sa kanyang dibdib nang malakas itong kumabog. Ano bang ginawa mo sa akin, Eileen? Bakit ganito ang nararamdaman ko para sa'yo? Tanong niya sa sarili. Nasa garden si Eileen at masaya nitong dinidiligan ang mga bulaklak. Nagulat siya nang magtama ang kanilang paningin. Kumuha ito sa kanya. Sir Warren, halika. Tuturuan kita kung paano diligan ng mga bulaklak. Pasigaw nitong aya sa kanya. No thanks, dito lang ako. Ano ka ba? It's Saturday kaya kailangan mo akong tulungan dito. Sige na, baka ma-stroke ka dyan kapag puro ka utos. Ayos nga lang ako rito. Ikaw na lang ang magdilig ng mga bulaklak. Nasanay na rin siya sa madalas na pagsagot at ang pagmabara nito sa kanya kapag nagsusungit siya. Bagay na lihim niyang ikinakangiti sa tuwing idadaan ni Eileen sa biro ang lahat. Kahit nakita naman niya na nahihirapan na ito sa mga utos niya. Ayaw mo talaga? Lumapit sa kinaroroonan niya si Eileen. I said I'm fine here. Hindi na niya natapos pa ang sasabihin nang bigla na lang itinutok ni Eileen ang hose sa kanya. Basang-basa tuloy siya. What the hell are you doing? Angil niya. Let's play. Ano, game? Hindi na ako bata para maglaro, Eileen. Ano ba? Bata lang ba ang pwede maglaro? Hello, pwede rin maglaro ang mga matatanda, no? Iba ang nilalaro ko. Sa kama ako mahilig maglaro. Shit! Muli ay itinutok ni Eileen ang hose sa mukha ni Warren. Yan ang napapala ng mga bastos na kagaya mo. Ako, bastos? Sinasabi ko lang naman ang totoo Don't taint my innocent mind, Sir Warren. So, you're innocent, huh? Ano sa palagay mo? I'm just 24 kaya inosente pa rin ako. Sandaling natahimik si Warren at tinitigan sa mukha si Eileen. Tama nga ito. Inosente ang mukha nito at para bang hindi kayang pumatay kahit langaw man lang. Hindi katulad niya. He's a monster at wala siyang sinasanto. Magbihis ka na, baka sipunin ka pa. Wika na lang niya at tinalikuran na ang babae. I'm sorry. Gusto ko lang namang makipaglapit sa'yo Tayong dalawa lang ang nandito. Minsan lang naman kung magawin nito ang dalawang mong kasambahay. Hindi ako sanay na mag-isa. Gusto ko nang may kasama. Kung lagi kasing kasungitan na pinapairal mo, hindi yun maganda. Nagdadala yun ng kamalasan. Dapat lagi lang happy, sir. Magkaiba tayong dalawa, Eileen. Gusto ko mapag-isa. May sarili akong mundo. Kaya habang maaga pa layuan mo na lang ako. Kung gusto mo ng kausap, pumunta ka sa bahay ni Manang Linda. Nariyan lang naman sila sa likod bahay. Malamig niyang sagot at tuluyan na ngang humakbang papalayo sa babae. Pagdating ng Lunes ay maagang nagising si Eileen. Bilin sa kanya ni Warren na dapat maaga pa lang ay nakapaghanda na siya ng almusal dahil may out-of-town meeting ito. Wala na ba akong nakalimutan? Ay, kape. Oo, kailangan ko pala siyang ipagtimpla ng kape. Kausap ni Eileen sa sarili at mabilis na nagtimpla ng kape para kay Warren. Good morning, Eileen. Malamig ang boses na bati ni Warren sa kanya. Good morning, Sir Warren. Maupo na kayo at handaan ang almusal niyo. Heto ang kape mo. Sabayan mo na ako. Mukhang napapadalas na yata ang pagyaya mo sa akin na saluhan ka Good mood ka na ba parati, sir? Kung ayaw mong sumabay, nasa sayo na yun. Ang dadal mo talaga. Inaalo ka na nga, dami pang dada. Pagmamaldito nito.
Oo na po, kamahalan. Sasabayan na po kita. Ikaw talaga, ang sungit-sungit mo. Kaya lalo kong pumupogi eh. Whatever. Sabi lang nito at nauna ng kumain. Umupo na rin si Eileen sa tabi nito para saluhan ito sa agahan. Pagkatapos nilang kumain ay panay ang bilin sa kanya ni Warren. Huwag kang basta-bastang tatanggap ng bisita, maliwanag. Kung may masamang mangyari o emergency, tumawag ka lang sa number ko. Nasa silid mo ang private phone na nakakonekta sa akin. Naiintindihan mo ba, Eileen? Naiintindihan ko po, Sir Warren. May mga gwardya naman po, sa Kanarian lang sina Aling Ginda. Bakit ang OA nyo yata ngayon? OA na ba magbilin? Ikaw ang OA kapag hindi mo ako sinunod. Sige na, taalis na ako. Mag-iingat ka sa biyahe, sir. Nakangiti niyang paalam sa lalaki. Nakita niya ang gulat sa mga mata nito. Isang tango lang ang isinagot nito sa kanya. Naramdaman niya ang lungkot sa mga mata ni Warren sa hindi niya malamang dahilan. Hay nako, kung may magagawa sana ako kung paano paamuhin si Sir Warren para kahit man lang sana, kahit isang beses ay makita ko siyang umiti. Mahina niyang wika sa sarili. Dahil bored si Eileen, kaya naman naisipan niyang maglinis ng mga silid. Naninibago siya na walang utos ng utos sa kanya. Sobrang tahimik ng buong mansyon, nakakabingi. Yung mag-ina naman ni Aling Linda, may mga sariling task sa mansyon, kaya bihira lang din pumasok sa loob. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang silid malapit sa silid ni Warren. Wala sa sariling pinihit niya ang seradura. Nang bumukas yun ay dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Ang alikabok naman dito, hindi ba ito pinapalinis ni Warren na sungit? Pero in fairness, gwapo naman sadya kahit masungit ang hudyo. Wika niya sa sarili. Malaki ang silid na to, at mukhang antik ang naririto ah. Humakbang si Eileen at tiningnan isa-isa ang mga gamit sa loob, hanggang sa mapadako ang paningin niya sa isang litrato. Kinuha niya yon. Ito siguro ang ina at ama ni Warren. Baby pa siya dito at masaya ang kanilang pamilya. Ano kaya nangyari sa kanila? Ibinalik niya ulit ang picture frame sa kinilalagyan niyon kanina. Eileen? Ay, butiki na may bangs. Bulalas niya sabay lingin sa likuran. Aling Linda naman, papatayin niyo po ba ako sa kaba? Gulat niyang tanong sa ginang. Nako, pasensya na. Nakita ko kasing bukas ang kwartong to kaya pumasok na ako. Ano bang ginagawa mo rito? Hindi ba sinabi ni Sir Warren sa'yo na bawal ang sino mong pumasok sa silid na to? Bakit po bawal? Kaya ba walang naglilinis dito? Lumabas na muna tayo at sa kusina ko na ikukwento ang buhay ni Sir Warren. Halika na. Ay, totoo po, Aling Linda. Itchismis mo po sa akin si Sir Warren na sungit. Hindi ko po alam na may pagkachismosa po pala kayo ah. Pero gusto ko po yan. Panis na kasi ang laway ko mag-isa. Ayaw na nga akong sagutin ng sarili ko, kakausap ko sa kanya. Oo, wag ka nang makulit. Saka hindi na rin naman lingid sa kaalaman ng mga tauhan dito ang buhay ni Sir Warren. Nagtungo nga ang dalawa sa kusina at mataman namang nakikinig si Eileen sa ginang. Bata pa si Sir Warren nang umalis ang ina niyang si Ma'am Sofia. Hindi ko alam kung bakit siya umalis. Basta isang gabi ay ibinili na lang niya sa akin si Warren. At simula ng araw na yon, nag-iba na ang ama ni Sir Warren. Malamig pa sa bato ang senyor. Habang lumalaki si Sir Warren ay nakatikim siya ng bugbog sa ama niya kahit konting pagkakamali lamang. Kaya naman sa tuwing galit ang ama niya, nagtatago kaagad siya sa silid na pinasok mo kanina. Mula nang iwan siya ng mama niya, naging mailap na rin siya sa ibang tao. At lahat ng achievements ni Warren sa paaralan ay doon niya itinatago sa kwartong yun. Nang mamatay ang ama niya ay hindi man lang siya umiyak at mas naging malamig pa ang pakikitungo niya sa lahat. Ang naging pakonsuelo na lang ng tatay niya sa kanya ay ang mga naiwang yaman kay Warren. Ilang taon na po si Sir nang humawak ng negosyo? Bata pa. Palagay ko 18 pa lang ay babad na siya sa mga negosyong iniwan sa kanya. Nag-aaral siya habang pinapalago ang kabuhayan nila. Kaya lalo siyang naging mailap sa mga tao. Hanggang ngayon na nasa 30 anyos na siya. Kaya po ba ang tigas ng puso niya? Kaya po ba lahat ng may utang na siguro sa kasino niya ay hindi niya kinakaawaan? Parang ganun na nga. Pero mabait naman yun. Siguro ay ayaw lang na abusuhin ng ibang tao ang kabaitan niya. Kaya sa piling tao lang siya nagpapakita ng kabaitan at malasakit. Kaya sana iha, habaan mo palagi ang pasensya mo sa kanya. Hindi siya nakaramdam ng pagmamahal ng isang ina at ama.
Ikaw lang ang malakas ng loob na nabibiro siya. Sa tingin ko ay magaan ang loob sa'yo ng amo natin kaya hinahayaan ka lang niya. Ipagpatuloy mo lang yan. Malay natin, ikaw ang tumunaw sa nagyayelo niyang puso. Palagay ko'y napipilitan lang po yun na pakisamahan ako dahil wala namang siyang choice. Dalawa lang naman kami dito. Hindi. Mukhang bukal sa loob niya na maging mabait sa'yo. Kahit na parang ang sungit niya at palautos. Nauunawaan ko naman po. Saka mahal po ang bili niya sa akin kaya natural lang na pagsilbihan ko siya. Bonus na lang po na hindi niya ako inaaping-api. Gaya nga ng sabi ko sa'yo, may soft side din ng sir natin. Pasasaan ba't? Baka pauwiin ka na rin yun sa inyo. Baka gusto lang niyang turuan ang leksyon ng papa mo. Sana nga po. Matagal ko na rin hindi nakakamusta si papa. Kahit po binenta niya ako kay Sir Warren, concerned pa rin po ako sa kanya. O siya, ipagpatuloy mo ng paglilinis. Doon ka na kumain mamaya sa bahay at kakaawa ka namang mag-isa rito. Magluluto ako ng masarap na ulam para sa ating lahat. Sige po. Kinagabihan ay hindi dalawin ng antok si Eileen. Iniisip niya kung paano niya pasasayahin si Warren. May tumutulak sa kanya na alagaan ito at ibalik ang masayahin nitong pagkatao. Alam niya na tama si Aling Linda. May soft side din si Warren at yun ang palalabasin niya. Bahala na nga. Basta gagawin ko ang lahat para lang pansinin niya ako. At alam kong magtatagumpay akong pasayahin siya. Determinado niyang wika sa sarili. Kinabukasan, pakanta-kanta si Eileen habang nagluluto ng almusal. Pinangako niya na simula sa araw na yon ay tatayo siyang ina at ama ni Warren. Magandang umaga sa iyo, Iha. Mukhang masaya ka ata ngayon Bati sa kanya ni Aling Linda. Oo naman po, may plano na kasi akong naisip Anong plano mo? Basta po. Alam mo ngayon ang birthday ni Sir Warren? Nagulat si Eileen sa sinabi ng ginang. Hala, birthday ni Warren ngayon? Akala ko ba alam mo at may plano ka na? Ang galing mo talaga, Aling Linda. Ako po ang bahala, may plano na nga ako. Excited niyang wika. O siya, bahala ka na. Hindi nagsiselebrate ng birthday si Sir Warren. Sa araw kasing yun umalis ang kanyang ina. Kompleto naman ang stock natin dito, hindi po ba? Oo naman. Ikaw na ang bahala dyan, Iha, at masakit ang likod ko. Magpapahinga na muna ako. Tawagan mo na lang si Lilibet kung kailangan mo ng tulong. Okay po. Mabilis na gumalaw si Eileen. Pinagluto niya muna ng simpleng breakfast si Warren. Iso-surprise ko na lang siya mamayang gabi. Magbe-bake ako ng cake para sa kanya. Excited niyang sabi sa sarili. Pagkatapos niyang magluto ay nagtungo na siya sa silid ni Warren. Isang beses lang siyang kumatok at agad na pumasok sa silid ng lalaki. Breakfast in bed? Oh my goodness! Bakit ka nakahubad, sir? Pasigaw niyang tanong at agad na tumalikod. Nakahubad ako kapag natutulog. Kagigising ko lang, natural hindi pa ako bihis. At saka ano bang ginagawa mo rito? Bakit bigla kang pumapasok sa silid ko? Breakfast in bed nga sana. Bilisan mo na nga magbihis dyan. Nangangalay ng kamay ko I'm done. Sigurado ka? Oo naman. Tapos na nga ako. Turn around. Utos nito. Agad naman siyang sumunod. Nakahinga siya ng maluwag dahil nakabihis na nga ito. Heto, chicken soup, bacon, garlic rice, and pancakes with chocolate syrup. Plus a black coffee for you. Nakangiti niyang wika at inilagay sa bedside table ang dalang food tray. Oh, anong nakain mo? Tambait mo sa akin. Baka naman may balak kang lasunin ako, Eileen, ha? Hoy, grabe ka naman sa akin. Mabait kaya ako. At saka, ikaw nga itong parating bad mood At saka gusto ko lang talaga na maging malapit tayo sa isa't isa. I don't need a friend, Eileen. Katulong ang kailangan ko. Pwede namang magkaibigan ng amo at katulong, hindi ba? Wala namang masama ron. Eileen, kung ginagawa mo to upang makalaya ka sa akin, pues sinasabi ko sa'yo, hindi mo ako mauuto. Napakalaki ng utang ng tatay mo sa akin. Pwede ka nang lumabas. Pero, sir, I said get out. Malakas nitong sigaw sa kanya. Okay, lalabas na nga. Maglaba ka ngayon, saka ayusin mo mga bulaklak sa garden. Kailangan mo rin linisin ng buong bahay. Maliwanag ba? Lagi mong tandaan na katulong ka lang dito, at ako ang amo.
Ako ang masusunod sa pamamahay na to, Eileen. Masusunod po, Sir Warren. Malungkot niyang wika at lumabas na siya sa silid nito. Malalim namang napabuntong hininga si Warren nang makalabas na ng kanyang silid si Eileen. I don't need a friend, Eileen. Walang magkakagusto sa isang kagaya ko. Mahina ako. Nagtatago lang ako sa likod ng aking malamig na maskara. Tama nang iniwan ako ng mga taong pinahahalagahan ko. Tama na ang sakit na idinulot nila sa akin. Ayoko nang maulit pa ang sakit. Dalang-dala na akong maiwan at sakta ng mga taong mahal ko. Malungkot na wika ni Warren sa sarili. Tinitigan niya ang pagkaing dala ni Eileen. Lihim siyang napangiti dahil dinisenyohan pa ng babae ang pagkaing inihanda nito sa kanya. Talagang ang kakaiba ka, Eileen. Napakatatag mo rin pagtiyagaan akong kasama kahit na hindi maganda ang trato ko sa'yo. Mabilis niyang kinain ang inihanda nito. Ilang sandali pa ay umalis na papuntang office si Warren. Nang makita ni Eileen ang pag-alis ng lalaki, ay agad siyang nagtungo sa likod bahay para tawagin si Aling Linda at ang anak nitong si Lilibeth. Aling Linda, tulungan niyo ako maghanda ha. Marami pa namang pinagawa sa akin si Sir Warren. Sabi ni Eileen sa mag-ina. Huwag kang mag-alala at tutulungan ka namin. Lahat ng nandito ay may pagpapahalaga kay Sir Warren. Mabait naman siyang bata eh. Kaya nga lang kulang sa pagmamahal at aruga. Talaga, Aling Linda? Tutulungan ako ng mga guns na yun sa gate? Ano bang guns ang sinasabi mo? Walang guns. Ikaw talagang bata ka. Sige na at simulan na natin ang pag-aayos para sa birthday ni Sir Warren. Mabilis nga ang bawat galaw ng lahat. Nag-bake ng chocolate cake si Eileen. Nag-bake na rin siya ng cupcakes at cookies. Nang matapos ay pinalalamig na muna niya ang cake at nagsimula namang magluto ng ulam. Sabi ni Aling Linda ay paborito ni Warren ang sinigang na bangus, kaya naman nagluto siya. Kaldereta, adobong manok, inihaw na tuna, kinilaw, pansit malabon at sinigang na bangus ang niluto niya. Mabuti na lang at nandyan si Aling Linda at Lilibeth na siyang tumulong sa kanya sa pagluluto. Aling Linda, dumating na po bang inutusan niyo na bumili ng balon at happy birthday banner? Tanong niya sa ginang. Ay, dumating na. Teka lang at kukunin ko ang pinamili niya. Saan mo ba ilalagay? Dito na lang po sa kusina para pagpasok niya ibabatiin ka agad natin siya. Gusto ko yan. Sige, kukunin ko muna. Ilang sandali pa ay naayos na nga nila ang lahat. Malapit nang mag-alas 5 ng hapon kaya naman nag-ayos na rin si Eileen. Isang yellow dress ang suot niya na hanggang ibaba ng tuhod ang haba. Mas lalong tumingkad ang kanyang angking ganda. Napatitig siya sa maliit na birthday card na kanyang ginawa. Hindi siya pwedeng lumabas kaya naman birthday card na lang ang magsisilbi niyang regalo para dito. Sana matulungan ko si Warren. Sana mabago kong pananaw niya sa buhay. Alam kong may magmamahal sa kanya ng buo. Tanggap kung sino pa siya. Diyos ko, gabayan niyo nawa ako. Amen. Taimtim niyang panalangin. Bumaba na siya at hinintay sa may gate si Warren. Kinakabahan siya. Baka kasi hindi ito matuwa sa inihanda niya at lahat sila ay madamay sa galit nito. Ilang sandali pa ay dumating na nga si Warren at nakangiti niya itong sinalubong. Hi! Kamusta ang araw mo? Maayos ba? Sunod-sunod niyang tanong dito. Bakit iba yata ang araw mo ngayon? May nakain ka ba? Kunot noon itong tanong sa kanya. Ay, grabe ka naman. Kapag ba nagtanong may nakain na agad? Di ba pwedeng masaya lang? Hindi ako naniniwala sa iyo, Eileen. May hidden agenda ka, no? Pakikiusapan mo kung palayain ka. Well, for your information din, hindi yan ang nasa isipan ko. Ikaw talaga kung ano-anong negatibong pumapasok dyan sa utak mo. Halika na nga at may papakita ako sa'yo. Ano namang kabaliwan yan, Eileen? Hindi tayo magkaibigan, pinapaalala ko lang sa'yo. Alam ko, amo kita at ako'y isang maid mo lang na pinusta ng ama ko. Ano, masaya ka na? Hindi ito umimik at mariin lang siyang tiningnan. Ilang sandali pa ay bumuntong hininga to. Pagod ako, Eileen. Gusto ko munang magpahinga. Malamig nitong wika. Pwede bang sumama ka muna sa akin sa kusina? May papakita lang talaga ako sa'yo. Please? Ano ba kasing ipapakita mo sa akin? Hindi ba pwedeng bukas na lang? Basta, sumama ka nilang sa akin. Hinila na ni Eileen ang kamay ni Warren hanggang sa makapasok sila sa kusina.
Mabilis namang kumanta ang lahat ng happy birthday para kay Warren. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Warren. Sabay-sabay na kanta ni na Eileen at ng mga kasama nila roon sa mansyon. Nagulat naman si Warren dahil sa pagkanta ng mga ito sa kanya ng happy birthday. Hindi niya yun inaasahan at matagal na rin niyang kinalimutan ng araw kung kailan siya pinanganak. Dahil yun din ang araw na umalis ang kanyang ina at iniwan siya sa pangangalaga ng kanyang ama na palagi siyang pinagmamalupitan kapag mainit ang ulo nito. Happy birthday, Warren! Sana magustuhan mo ang muting handa namin sa'yo. Heto, pinagbake kita ng cake. I-blow mo na. Nakangiting wika ni Eileen sa kanya. Hindi niya alam ang sasabihin kaya mabilis niyang tinalikuran ng lahat. Naghalo-halo na ang emosyon niya. Nagkatinginan naman ang lahat dahil sa pag-alis ni Warren. Medyo kinabahan si Eileen sa naging reaksyon ng lalaki. Halatang hindi nito nagustuhan ang kanyang ginawa. Mukhang galit si Sir Warren. Baka tanggalin tayong lahat sa trabaho. Komento ng isang gwardya. Nako, hindi ganun si Sir Warren. Siguro nagulat lang siya dahil hindi naman siya nagsiselebrate ng birthday niya. Kung galit yun, sinigawan na sana tayo kanina. Sabi naman ni Aling Linda. Hayaan niyo at kakausapin ko siya. Alo ni Eileen sa mga kasama. Mauna na lang kayong kumain. Huwag kayong mag-alala at alam ko namang mabait si Sir Warren. Nagulat lang talaga siya sa sorpresa natin sa kanya. Sige Eileen, ikaw na ang bahala kay Sir Warren. Mauuna na kaming kumain. Sabi naman ni Lilibeth. Oo ba? Pero wag yung kakainin ng cake ha. May cupcakes naman kaya yun na munang kainin nyo. Okay. Mabilis na umalis si Eileen at nagtungo sa silid ni Warren. Ngunit nakita niyang nakabukas ang pintong napasukan niya kanina kaya naman pumasok siya roon. Nakita niya ang binata na nakaharap sa may tokador at tila ba may tinitingnan doon. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Sir Warren, pasensya na kung pinakailaman ko ang pribado mong buhay. Alam kong may pagkakamali ako sa ginawa kong surprise birthday para sa'yo. Wala akong hinihinging kapalit sa ginawa ko. Ang gusto ko lang ay maging masaya ka sa araw na to. Sa araw na pinagaloob ng Diyos ang buhay mo. I'm sorry kung hindi mo na kita kinausap tungkol dito. At sana wag mong tatanggalin sa trabaho ang mga tumulong sa akin. Ideya ko ang lahat ng to. Ako na lang ang tanggalin mo kung pwede. Salamat. At hindi kita tatanggalin dahil milyones ang utang ng tatay mo sa akin. Hindi po kayo galit? Hindi. Nagpapasalamat ako dahil pinaalala mo sa akin ang aking kaarawan. Salamat dahil pinadama mo sa aking espesyal akong tao at may halaga rin pala ako. Salamat dahil isa ka sa taong nagpabago sa pananaw ko sa buhay. Salamat Eileen, dumating ka sa buhay ko. Sir Warren, ramdam ko ang kalungkutan mo. Pero hindi dapat maging daan ang naging karanasan mo upang isara mo ang puso mo para sa mga taong handa kang mahalin. Marami rin kami nagmamahal sa iyo rito sa mansyon mo. Hindi ko alam kung may tatanggap pa ba sa isang katulad ko. I am a beast, Eileen. Alam mo yan, baging ikaw ay nakaranas ng pagiging malupit ko. Sa tingin mo talaga, may magkakamaling mahalin ako ng buo. Hinawakan niya ang kamay ni Warren at tiningnan ang picture frame ng pamilya nito at muling bumalik ang paningin niya sa lalaki. Naniniwala akong balang araw ay may magmamahal din sa'yo. Buksan mo lang ang puso mo. Huwag ka mag-alala, tutulungan kita magbago, Warren. Talaga? Sigurado ka ba sa desisyon mo? Hindi mo to ginagawa para makalaya ka sa akin? Hindi no, ano ka ba? Isa pa'y nasanay na rin naman ako sa gawaing bahay dito. Dahil din sa sinapit ng buhay namin ni Papa, natuto ako sa gawaing bahay. Alam ko magagamit ko ang naging karanasan ko dito sa oras na makalaya na ako sa utang ni Papa. Masasabi ko ang better version na ako. I hope ako rin. Magkaroon ng better version. Oo naman. Halika na't bumaba na tayo. Pasalamatan mo mga taong tumulong sa akin para ipaghanda ka. Mahalaga ka sa kanila. Kaya sana pahalagahan mo rin sila. Salamat, Eileen. Wala yun. At saka, ito simpleng regalo ko para sa'yo. Napatitig si Warren sa birthday card na ginawa niya. Nagabala ka pa. Pero thank you for this. I really appreciate it. You're welcome. Masayang hinawakan ni Eileen ang kamay ni Warren habang papasok sila sa loob ng kusina. Nag-enjoy ba ang lahat? May good news at bad news ako sa inyo.
Anong gusto niyong unahin ko? Biro ni Eileen sa ibang mga kasamang kumakain na sa kusina. Eileen naman, wag mo naman kaming pinapakaba ng ganito. Sir Warren, matatanggal na ba kami sa trabaho? Tanong ni Lilibet sa lalaki. Hay nako Lilibet, ang nerbyosa mo. Anyway, lahat naman talaga good news ang ibabalita ko. Salo ni Eileen sa sagot ng lalaki. Ayun ang gusto naming marinig. Wika ng isang gwardya. Walang matatanggal sa trabaho at saka may sasabihin din si Sir Warren sa inyo, kaya makinig kayo, okay? Siniko ni Eileen si Warren para magsalita. Gusto ko lang sabihin na salamat. Ilang dekada na ako sa bahay na to at kahit isang beses ay hindi ako nakapag-celebrate ng birthday ko. Ngayon lang, kaya nagpapasalamat ako sa inyong lahat. At dahil sa ginawa nyo ay may bonus kayo sa akin ngayong sahod nyo. Nakangiting anunsyo ni Warren sa lahat. Yun, busog na kami, may bonus pa. Malakas na sigaw ng isa sa gwardya na kasama nila. Sana pala Sir Warren, araw-araw birthday nyo, para araw-araw may bonus kami. Nakangiting biro ni Lilibet. Mabait din si Warren dito kaya nabibiro nito minsan ang lalaki kapag nasa mood. O siya, tama na yung kasiyahan. Eileen, kunin mo na yung ginawa mong cake para kay Sir Warren. Nakangiting awat ni Aling Linda sa kantsawan nila. Ay, oo nga pala. Muti ko nang makalimutan. Mabilis na kinuha ni Eileen ang chocolate cake na binake niya kanina. Ayan, may kandila yan, kaya make a wish ka muna bago mo hipan, okay? Wika niya sa binata, hawak na ang cake na para rito. Ano bang pwedeng wish? Mahinang tanong ni Warren sa kanya. Kung anong gusto mong matupad, ano bang pangarap mo na gusto mong matupad? Yun ang i-wish mo. Ganun ba? Sige. Ilang sandali pa ay hinipan na nga ni Warren ang kandila sa ibabaw ng cake. Pumalakpak naman ang lahat. Ano bang wish mo? Tanong ni Eileen habang naghihiwa ng chocolate cake at nilagay yun sa platito. Secret. Hindi ko sasabihin hanggat hindi yun natutupad. Okay, ito na ang cake mo. Say ah. Hey, wag mo na akong sabuan. Kaya ko naman kumain mag-isa eh. Ang KG mo naman? Sige na, isang subo lang. Fine. Ang kulit mo talagang babae ka. Ganyan talaga ako, makulit. Pero dito lang naman ako sa mansion mo naging makulit. Remember, I'm a bit suplada at mataray sa first encounter natin. Anyway, kapag gusto ko, ginagawa ko. Pero hindi naman ibig sabihin nun na lumalagpas na ako sa limitasyon ko. Wika ni Eileen. Napatitig pa siya nang kainin nga ni Warren ang isinubo niyang cake dito. Nagkatitigan silang dalawa. Hindi alam ni Eileen kung bakit bigla na lang lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Ngayon lang niya napagtanto na kay ganda pala ng mga mata ni Warren. Hey, matutunaw na ako sa paninidig mo sa akin. May dumi ba ako sa mukha, Eileen? Tudyo nito nang mapansin na nakatitig siya rito. Ang ganda pala ng mga mata mo, sir. Wala sa sariling wika ni Eileen. Anong sabi mo? May sinabi ba ako, sir? Wala naman ah. May sinasabi ka. Pakiulit nga. Kako, kung masarap ba yung cake na ginawa ko? Oo, yun nga sinabi ko. Are you sure, Eileen? Oo nga. Ano, masarap pa? Nagulat siya nang kunin nito ang kamay niyang may hawak na kutsarang may cake at muling sinubo yun. Masarap ang ginawa mong cake. Tatango-tango pa nitong wika. Namula naman ang kanyang muka at iniwas ang paningin kay Warren. Nang mapadako ang tingin niya sa mga kasama ay agad ang mga itong nag-iwas ng paningin sa kanya. Mas lalo tuloy siyang nakaramdam ng hiya. Ipaghahanda na lang kita ng pagkain, Sir Warren. Ano bang gusto mong ulam? Marami kaming niluto kanina. Tanong niya rito para may magawa lang. Paborito kong sinigang na bangus. Ikaw ba nagluto niyan? Tanong ni Warren. Sir Warren, si Eileen pa ang nagluto ng lahat ng yan. Tumulong lang kami sa kanya. Ang lahat ng luto niya ay masarap. Si Aling Linda na ang sumagot para sa kanya. Nako Aling Linda, hindi naman po ako ganun kasarap magluto. Gusto kong tikman ng lahat ng niluto mo, Eileen. Ako ang husga kung talagang masarap nga. Ikaw ang bahala. Wika na lang niya. At yun nga nangyari. Tinikman lahat ni Warren ang niluto niyang potahe. Masaya siya na naubos nito ang pagkaing inilagay niya sa pinggan nito. Grabe, Eileen. Ngayon lang ako nabusog ng ganito. Talagang masarap ang luto mo.
Sa susunod, magre-request ako sa'yo Pahayag nito matapos kumain. Walang problema, Sir Warren. Cut the sir. Warren na lang ang itawag mo sa akin. Nako, nakakahiya naman. Kasambahay mo lang naman ako rito. Hindi ba't gusto mong maging magkaibigan tayo? Gusto mo akong tulungan, hindi ba? Oo naman. Gusto kong tulungan ka magbago ang pananaw mo sa buhay. At syempre, kailangan mo ng kaibigan na aalalay sa'yo. Then from now on, we're friends. Nakangiting wika ni Warren sa kanya. Para siyang na-starstruck dahil sa ganda ng ngiti nito. Kung hindi pa siya siniko ni Aling Linda, ay mukhang mapapahiya na naman siya sa harapan ng lalaki. Kung yan ang gusto mo, ayos lang sa akin. Magkaibigan na tayo. Nauutal niyang wika. Isang tango lang ang ibinigay ni Warren sa kanya at muli itong kumain ng chocolate cake na ginawa niya. Habang patagal ng patagal ang pagkakakilala niya kay Warren ay mas lalo namang lumalakas ang kabog ng dibdib niya para dito. Mabilis na lumipas ang ilang linggo. Malaki na nga ang pinagbago ni Warren. Paminsan-minsan na itong umingiti na siya namang labis na ikinasaya ni Eileen. Pagsapit ng Sabado, walang pasok sa opisina si Warren. Kaya naman naisip ni Eileen na yayaing mamasyal ang binata. Pinuntahan niya ito sa opisina nito sa mansyon. Kumatok muna siya ng 3 beses bago pinihit ang seradura at pumasok na sa loob. Warren, pwede ba kitang makausap? Tanong niya rito. Nakatutok ito sa binabasang papeles sa harapan nito. Nagangat ito ng paningin sa kanya. Sure, ano yun? Nagtatrabaho ka pa rin ba kahit Sabado? Oo naman. Marami akong kailangang pirmahan at review. Lalo na mga may utang sa akin sa casino. Why did you ask? Gusto ko kasi sanang yayain kang mamasyal. Isa yun sa paraan para makasalamuha ka ng ibang tao. What a great idea. Magbihis ka na. Tapusin ko lang itong ginagawa ko, taalis na tayo. Hoy, talaga ba? Yes. Saan mo ba gustong pumunta? Enchanted Kingdom? Mall? Park? Just say it at pupuntahan natin lahat ng yun. Wow ang bilis mong pumayag. Sure na yan wala nang bawian pa. Sure na. Bihis ka na. Okay. Excited na wika ni Eileen at mabilis na tinalikuran si Warren. Eileen, wait. O bakit? May sasabihin ka pa? Don't wear a sexy dress. T-shirt at pantalon lang ay ayos na sa'yo. Maganda ka naman kaya wag ka na masyado pang magayos. Ha? Bakit naman? Gusto ko sanang isuot yung lavender bodycon dress ko. Bawal ba sa pupuntahan natin? Maglalaro tayo, hindi ba? You should wear comfortable dress, right? Kung sa bagay, tama ka naman. Sige na nga, t-shirt at skinny jeans na lang ang susuotin ko. Bihis mo na ako Isang tango lang ang isinagot nito sa kanya. Pagkaalis pa lang ni Eileen, ay agad na pinakawala ni Warren ng kanyang paghinga. God, ano ba itong nararamdaman ko? Bakit bumibilis ang tibok ng puso ko sa tuwing nakikita ko si Eileen? Bakit parati akong excited kapag kasama ko siya? Minsan ay hindi ako mapakali hanggat hindi siya nakikita. Sumpa mo na ba ito sa akin? Kausap niya sa sarili. Mabilis niyang tinapos ang kanyang trabaho at agad na tinungo ang silid upang magbihis. Mukhang excited pa naman si Eileen na mamasyal kasama siya, kaya hindi niya ito pwedeng biguin. Ilang sandali pa ay magkasama na nga silang dalawa na sumakay ng kanyang sasakyan. Siya na rin ang nagmaneho. Pupunta sila ng mall, yun ang sabi ni Eileen. Anong gagawin natin sa mall? Tanong ni Warren kay Eileen. Di ano pa, maglalaro tayong dalawa. Nakangiting sagot ng babae. Maglalaro? Hindi ba't pambata lang ang pwede maglaro dun? At sino may sabi sa'yo? Magbabayad naman tayo at saka mabuti ngayon nang may kasama tayong mga bata sa paglalaro. Nakakahiya kaya? Hindi na tayo bata pa para maglaro, Eileen. Hindi ba't hindi mo naranasan ng maglaro nung bata ka pa? Bakit hindi natin gawin ngayon? Lahat ng hindi mo nagawa noon, gagawin natin ngayon. Ano sa tingin mo? Nakakahiya pa rin. Akong bahala sa'yo, relax ka lang. Nakangiti nitong wika. Walang nagawa si Warren kundi ang sumunod kay Eileen. Pagdating nga nila sa mall ay maraming iba't ibang laro ang pwede nilang laruin. Hinila siya ni Eileen sa may magkahilerang mga bola ng basketball. Maglaro tayo ng basketball. Kung sinong maraming puntos ay hihiling ng isang kahilingan sa matatalo. Ano, game? Nakangiting hamon ni Eileen sa binata. Sigurado ka ba dyan? Baka pag natalo ka, iiyak ka lang bigla.
Nakangisi niyang wika sa babae. May naisip na siyang ipapagawa rito kapag natalo ito. Excuse me, marunong ako maglaro ng basketball no? Makikita mo, ako ang mananalo sa ating dalawa. Talaga lang ha? Ako kasi kahit nakapikit, walang sabi ko na isushoot ang bola. Ang hambog mo, maglaro na nga lang tayo ng magkaintindihan. Wika nito. Nagbayad muna sila bago naglaro ng basketball. Naunang nag-shoot ng bola si Aileen. Masasabi niyang magaling nga ito. Pero may mga sumasablay pa ring bola kaya napapangiti na lang siya habang pinapanood ng babae. Makalipas ang 5 minuto nitong paglalaro, ang nakuha lang nito ay 68 na puntos. Pumalakpak siya habang nakangiti kay Aileen. Magaling ka nga. Pero ngayon pa lang sasabihin ko na to sa'yo. Matatalo kita, kaya ihanda mo na sarili mo para sa kahilingan ko, Aileen. Seryoso niyang wika. Tinanong natin kung makakakuha ka nga ng mas mataas na score sa akin. Well, let's see. Di mo yata alam na magaling ako sa basketball. Kinindatan niya muna ito bago nagsimulang maglaro. Sunod-sunod ang shoot niya sa bola, walang mintis. Pagkatapos ng 5 minuto ay natapos siya sa paglalaro. 110 ang kanyang nakuhang score. Kaya nang tingnan niya si Aileen ay nakapangalumbaba na ito. Malakas siyang natawa sa itsura ng babae. May nakakatawa ba? Inis nitong tanong sa kanya. Wala naman. Ang cute mo lang kasing mainis. Halatang halata talaga natalo ka. Nakachamba ka lang no? Kahit nakachamba ako, talo ka pa rin. So, paano ba yan? My wish is your command. Oo na. Ano bang wish mo? Kumain muna tayo. Dun ko na lang sasabihin ang wish ko na tutuparin mo. Mas mabuti pa nga kumain na muna tayo. Kanina pa rin ako gutom eh. Nagutom ako kakashoot ng bola. Hinawakan niya ang kamay ni Aileen. Saglit itong natigilan at napatingin pa ang babae sa magkahugpong nilang kamay. May problema ba, Aileen? Wala naman. Tayo na. Napangiti na lang siyang nang hayaan siya ni Aileen na hawakan ng kamay nito habang naglalakad silang dalawa. Buo na ang desisyon niya. Mahal na nga niya talaga ang babae at gagawin niyang lahat mapasa kanya lang ito. Dinala ni Warren si Aileen sa isang exclusive restaurant. Napatingin tuloy siya sa kanyang suot na damit. Kremang blouse lang ang suot niya na tinernohan lang ng blue skinny jeans. Flat beige sandals lang din ang suot niya pang paa. Hindi kaya nakakahiya tong suot ko? Mukhang mayaman ang nagpupuntahan dito eh. Pabulong niyang sabi kay Warren na nakasuot ng black t-shirt na hapit sa katawan nito. Nakasulat ang brand name ng damit sa may kaliwang bahagi ng dibdib nito. Nakasuot ito ng black pants at white rubber shoes. Tanging mamahaling relo lang ang naging accessories nito sa katawan. Your dress is perfect. Pasok na tayo. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Napapansin niyang napapadalas na ang paghawak nito sa kamay niya. At nagugustuhan naman niya yon. Iginiya sila ng waiter sa loob ng isang silid. Agad din naman silang nag-order ng pagkain. Ilang sandali pa nga ay dumating na ang pagkain in-order nila. Enjoy your meal, ma'am, sir. Nakangiting wika ng waiter at saka ito umalis. Masasarap ang pagkain dito, kaya alam ko magugustuhan mo rito. Sabi ni Warren habang nilalagyan ng pagkain ng pinggan niya. Ako na dyan, kaya ko naman ang sarili ko. Gusto kong pagsilbihan ka, kaya hayaan mo na ako, Aileen. Hay nako, ang tigas talaga ng ulo mo. Naiiling niyang wika. Hinayaan na lang niya si Warren na asikasuhin siya. Nang matapos silang kumain ay agad niyang tinanong si Warren sa kahilingan nito. May naisip ka na bang kahilingan sa akin, Warren? Tanong niya habang kumakain ng halo-halo. Yeah, matagal ko rin tong pinag-isipan, kaya naman hihilingin ko na to sa'yo. Sabihin mo na at makikinig ako. Gusto kitang ligawan, Aileen. Nagulat siya sa sinabi ni Warren. Napanganga pa siya habang nakatingin dito. Warren, wag ka nga magpatawa. Hindi ako nagpapatawa, Aileen. Gusto kita. O ang mas tamang sabihin na mahal kita. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Nalilito pa ako, Warren. Sorry. Just give me a chance, Aileen. Pangako sa'yo, mamahalin kita at hindi sasaktan. Basta ipangako mo rin sa akin hindi mo ko iiwan. Ayoko nang mag-isa. Ayoko nang maging malungkot. Bigyan mo ko ng pagkakataon. Napatitig si Aileen sa mga mata ni Warren. Kitang-kita niya ang pagiging sinsero nito. Siya naman ay nahuhulog na rin sa lalaki. Pero syempre,
Gusto niyang maranasan kung paano ang ligawan ng isang Warren Bustamante. Okay, bibigyan kita ng pagkakataong ligawan ako. Alam ko namang hindi ka mahirap mahalin. Halimaw ka man sa paningin ng iba, pero alam kong may mabuti kang puso. Salamat, Aileen. Sa'yo ko lang to naramdaman. Ikaw lang ang babaeng nagbabago sa akin. Nagparamdam na pwede ako magbago at maging isang mabuting tao. Huwag mo akong pasalamatan. Pasalamatan mo ang sarili mo. Dahil ikaw ang gustong magbago. Tumayo si Warren at biglang niyakap si Aileen. Napangiti siya at mahigpit ding niyakap ang lalaking akala niya ay magiging halimaw na lang habang buhay sa kanyang paningin. Mabilis na lumipas ang isang buwan. Matiyaga pa rin nanliligaw si Warren kay Aileen. Isang araw ay inaya ni Aileen si Warren na mamasyal sa may parke. Anong meron at gusto mong mamasyal tayong dalawa? Tanong ni Warren sa kanya. Wala naman. Masaya lang ako. Gusto ko nga sanang mamasyal sa baybayin pero malayo naman ang dagat dito. Sagot niya. Gusto mo magpunta na lang tayo mamayang gabi sa casino? Gusto kitang ipasyal dun. Ano sa tingin mo? Magandang ideya nga yun. Gusto kong subukan maglaro. Sure, pwede ka maglaro hanggat gusto mo. Pero wala pala akong pera. Isa pa, hindi naman talaga ako marunong maglaro sa ganyan. I will teach you. It's all on me. Basta wag ka maa-addict ha. Libangan lang siya at minsanan lang. Sige ba? Kapag natalo mo ako, may kiss ka sa akin. Talaga? Wala nang bawian yun ha. May isang salita ako, no? Okay, humanda ka mamaya, Aileen. Tatalunin kita. Kung kaya mo. Nakangiti niyang wika kay Warren. Napatili na lang siya nang bigla siya nitong buhatin. Malakas na lang siyang natawa. Kinagabihan nga ay dinala ni Warren si Aileen sa kasinong pagmamayari niya. Isang simpleng damit lang ang suot ni Aileen. Red dress na hanggang baba ng tuhod nito ang haba. Hindi yun masyadong sexy para kay Aileen, pero mas gusto niya pa rin magsuot ito ng pantalon at long sleeve. Kaya lang ay baka ma-out of place naman ito sa kasino. Wow, ang ganda naman dito. Hindi ko akalain na malaki at mag-aarbong kasino mo. Komento ni Aileen habang ipinapalibot ang paningin sa unang palapag ng kasino. Unang palapag pa lang to. Nasa pangatlong palapag ang mga naglalaro. Mahigpit dito. VIP members lang ang nakakapasok sa itaas. Kapag wala kang access card, hindi ka makakapasok sa loob at makakapaglaro. Paliwanag niya. Paano ba yan? Wala akong access card. Hindi rin ako VIP member dito. Ibig sabihin, hindi ako makakapasok sa loob? Iba naman ang kaso mo. Ako ang access card mo. Kaya pwedeng-pwede ka talagang pumasok sa loob at maglaro. Ay, oo nga pala. Munti ko na makalimutan na kasama ko nga pala ang may-ari ng kasino na to. Tayo na't excited na ako maglaro. Naiiling na lang na sumunod si Warren kay Aileen. 2 beses lang na naglaro si Aileen dahil parati itong natatalo. Sayang daw ang pera kaya mas gugustuhin itong uminom na lang. Kaya naman sinamahan ni Warren si Aileen sa bar counter. Sigurado ka bang marunong kang uminom? Tanong niya sa babae. Oo naman, at saka konti lang naman eh. Hindi ako magpapakalasing, promise. Okay, sabi mo eh. Hinay-hinay lang ah. Yes sir. 1 margarita please. Sigaw nito sa waiter. Napailing na lang si Warren. Nakatatlong shot lang si Aileen pero mukhang lasing na ito. Aileen, lasing ka na. Umuwi na tayo. Sabi ni Warren sa babae. Hindi pa ako lasing no? Ano ka ba? At saka kung sa bahay niyo pa tayo uuwi, edi malayo na. May kwarto ka naman siguro dito. Pwede dito na lang tayo matulog. May sasabihin pa ako sa'yo. Okay, tayo na. Ihahatid na kita sa silid ko. Nasa ikalimang palapag pa yun. Tanging nasagot na lang ni Aileen. Nakarating na nga sila ni Warren sa ikalimang palapag. Inilibot ni Aileen ang paningin niya sa buong silid. Malaki yon at may minimalist design lang. Ang ganda pala ng silid mo, Warren. Komento niya. Salamat. Gusto mong ipagnimpla kita ng kape? Para mahimasmasan ka. 3 shot lang ang ininom ko, no? Kaya hindi ako lasing. At saka hindi ba sinabi ko may sasabihin pa ako sa'yo? Wika niya. Oo nga, ano man sasabihin mo sa akin? I love you, Warren Bustamante. Mahal kita. Nakita niya kung paano napaawang ang bibig ni Warren. Malakas siyang tumawa. Oh, nasan ang tapang mo? Tinagurian ka pa namang halimaw. Sa isang I love you lang natameme ka na. Totoo ba ang sinabi mo, Aileen? Mahal mo din ako?
hindi ka nagbibiro? O baka naman dahil lasing ka lang? Bakit naman ako magbibiro? Sinabi ko na nga, di ba, hindi ako lasing. Matino pa ang isip ko. Mahal kita, Warren. Tanggap kita kung sino at ano ka pa. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Ang mahalaga sa akin ay ikaw at ako. At wag mo rin iisipin na baka style ko lang to para makatakas sa utang ni Papa sa'yo. No, it's not. My feeling is certain. Matagal ko rin pinag-isipan kung sasabihin ko pa ba to sa'yo o itatago ko na lang. Ngayong nasabi ko na sa'yo ang nararamdaman ko, it's up to you kung tatanggapin mo o hindi. Hindi agad nakaimik si Warren. Para bang biglang napagkit ang mga labi nito at ayaw nang bumukas. Nabigla ka ba, my beast boss? I'm sorry, hindi ko rin naman sinasadya na mahalin ka. Basta ko nalang naramdaman. Siguro ang pananahimik mo ay isang patunay na wala tayong mutual feelings. No, Eileen. Kung alam mo lang. Sa wakas ay nasabi ni Warren. Na ano? God, natupad nga ang aking hiling ng birthday ko. Na? Na makahanap ng babaeng magmamahal sa akin ng totoo. Mahal na mahal din kita, Eileen. Mahal na mahal. Hindi ko rin alam kung paano at bakit, pero simula nang dumating ka sa bahay ko, pinasaya mo ako. I'm sorry kung naging malupit ako sa'yo. I'm sorry kung naging... Hindi na naituloy ni Warren ang sasabihin pa dahil sinunggaban na siya ni Eileen ng halik. That's all that matters, Warren. Let's forget the past and face the new journey together. Sabi ni Eileen nang alpasan ang labi ng binata. Right, baby. Marubdob muli hinalikan ni Warren ang labi ni Eileen. Sabik na sabik din niyang tinugon muli ang halik dito na humantong sa pag-iisa ng kanilang mga katawan. Ganoon kadali niyang isinuko sa lalaking unang minahalang kanyang sarili at puso, na kahit kailan ay hindi niya pagsisisihan. Halos magdadalawang buwan nang magkasintahan sina Warren at Eileen. Nagsasama na rin sila sa iisang silid dahil yun ang gusto ni Warren. Masaya naman ang dalawa bilang magkasintahan. Nagtutulungan na sila sa gawaing bahay at balak nang kumuha ni Warren ng bagong kasambahay. Ngayong araw ay maagang umalis si Warren dahil may out-of-town seminar na dadaluhan. 2 araw ito roon. Gusto nga sana nitong isama si Eileen pero tumanggi ang dalaga. Ilang araw na rin kasing masama ang pakiramdam ni Eileen at baka makaistorbo lang siya sa kasintahan. Kaya ibinili na lamang siya ng nobyo kay Aling Linda. Bandang tanghali ay umikot ang paningin ni Eileen. Kaya naman napahawak siya sa may hagdan na nilalakadan habang papunta sana sa kusina. Aling Linda! Tawag niya sa ginang. Mabilis naman itong dumating. O iha, bakit mo ako tinawag? At saka namumutla ka oh. Halika nga! Inakay siya ng matanda hanggang sa dulo ng hagdanan. Aling Linda, aalis po muna ako. Mabilis lang naman po ako eh. Uuwi ka agad ako. Saan ka ba pupunta? Ang bilin pa naman ni Sir Warren eh, huwag kang lalabas ng walang kasama. May bibilhin lang po ako saglit. Mabilis lang po talaga ako. Isasama ko naman po ang driver. O siya, may dala ka bang cellphone? Baka tumawag si Sir Warren mamaya, tanungin ka sa akin. Naiwan ko po sa itaas. Hindi ko nalang dadalhin, hindi naman ako magtatagal sa labas eh. O siya, mag-iingat ka ha. Dapat magpahinga ka at mukhang hindi maayos ang itsura mo. Opo, Aling Linda. Salamat po. Mabilis na umalis si Eileen. Nagpaalam din naman siya sa mga gwardya. Nalaman niya na wala ang driver ni Warren. May inutos daw ang binata kaya nag-abang na lang siya ng taxi. Bibili lang siya ng pregnancy test sa butika. Ngayon lang niya naalala na delayed na pala ang menstruation niya. Mainit ang panahon kaya nakaramdam siya ng hilo. Mabuti na lang at nakarating na siya sa butika. Miss, pabili nga ng pregnancy test. Sabi niya sa pharmacist. Ilang peraso po ba, Mrs.? 5 peraso. Ilang sandali pa'y ibinigay na sa kanya ang pregnancy test. Agad naman siyang nagbayad. Papaalis na sana si Eileen nang mas tumindi ang nararamdaman niyang hilo hanggang sa mawalan siya ng malay. Naulinigan pa niya ang sigawan ng mga tao, pero hindi na niya nagawang imulat pa ang mga mata. 5 araw na ngulit hindi pa rin bumabalik si Eileen sa bahay ni Warren. Galit na galit siya nang malamang umalis si Eileen na walang kasama. Mas nagalit pa siya nang malamang hindi pa ito umuwi. Alex, pinuntahan niyo na ba sa kanilang bahay si Eileen? Nandun ba siya? Ang papa niya nakausap niyo ba? Galit niyang tanong sa isang tauhan. Wala po siya roon, boss. Tinanong ko na rin ng tatay niya pero wala rin siyang alam kung nasan si Eileen.
Mga walang silbi. Iho, huminahon ka. Babalik din naman si Eileen. Alam kong babalik siya. Nagsabi siya na saglit lang siya eh. Isasama nga sana niya ang driver mo kaya lang ay inutusan mo pala kaya lumakad na siya mag-isa. Hindi, Nay. Katulad din siya ng mga magulang ko. Iniwan din niya ako. Huwag mong sabihin yan, Iho. Mas isipin mo na sana ay maayos lang siya. Sa tingin ko sa kanya ay mahal ka talaga niya. Ang iniisip ko ay paano kung may nangyari sa kanya. Masama kasi ang pakiramdam niya nung umalis. Magpapahinga na lang po muna ako. Uwi ka niya at umakyat na sa kanyang silid. Ayaw niyang paniwalaan ang sinabi ni Aling Dinda. Muli ay bumalik na naman si Warren sa dati niyang ugali. Masungit, nakasinghalagi at nakakatakot. Palagi na lamang siyang nasa bar ng kasino at nagiinom. Kapag may pasaway na sigarol ay agad niyang pinaparusahan. Ayaw na niyang maging mabait. Ayaw na niyang magtiwala pa sa ibang tao. Niloloko lang naman siya. Akala ko iba ka sa lahat, Eileen. Pero mukhang ginamit mo lang ako para makatakas ka sa akin. Wala kang puso. Kinasusuklaman kita. Sa oras na makita kita, dodoblehin ko ang utang ng tatay mo hanggang sa hindi ka na makabayad. Nakakuyom ang kamao niyang wika at muli na namang tinungga ang hawak na beer. Samantala, makakalabas na sa ospital si Eileen. Pagkatapos kasi niyang himatayin sa harap ng butika sa bayan, ay may mabuting tao ang tumulong sa kanya para dalhin siya sa ospital. Mabuti na lang at maayos na ang anak niya. Muntikan pa siyang makunan dahil sa pagkakabagsak niya sa semento noong mahilo siya. 5 araw din siyang na-admit. Hindi siya nakatawag kay Warren dahil hindi niya memoryado ang cellphone number nito. Wala na ring cellphone ng papa niya na damay sa pinangsugal nito. Nakakahiyaman pero hindi rin niya alam ang buong address ng mansyon ni Warren. Hindi naman kasi bukal sa loob niya ang pagdala sa kanya roon noon. At hindi niya naisip na itanong kay Warren ang kompleto nitong address. Makikiusap na sana siya sa nurse na puntahan si Warren sa hotel nito. Pero inanunsyo na ng doktor na makakalabas na siya. Mrs., makakalabas ka na. Okay na si baby. Kailangan mo lang na magpahinga at inumin ang mga nireseta kong gamot. Kumain ka rin ng healthy foods, okay? Paalala ng doktor sa kanya. Salamat po, Dok. Paano po ang bayarin ko rito sa ospital? Wala pa naman po akong dalang pera. Nagpapasalamat na nga lang po ako at ang bait niyo. Binilan niyo pa ako ng ilang gamit habang nandito ako. Maraming salamat po sa inyo. Wala yun, Iha. Huwag ka na mag-alala sa bayarin dito sa ospital. Naasikaso na namin ng papeles mo. Inilapit namin sa Malasakit Foundation ng hospital bill mo. Kailangan mo lang na pirmahan at pwede ka nang makalabas. Salamat po talaga. Hulog po kayo ng Diyos sa akin. Hayaan niyo po at kapag nakabalik ako sa bahay ay isasabihin ko sa nobyo ko na balikan kayo. Nginitian lang siya ng doktor at saka lumabas. Pagkatapos niyang pirmahan ng hospital bill ay umalis na si Eileen. Binigyan pa siya ng pamasahe ng doktor dahil nawala ang wallet niya noong pinagkaguluhan siya sa harap ng butika. Habang nasa taxi ay excited siyang sabihin kay Warren na magiging tatay na ito. Magdadalawang buwan na siyang buntis. Masaya siya para sa kanila ni Warren. Buti na lang at natandaan niya ang daan pabalik kina Warren. Tinuturo lang niya sa driver kung saan sila pupunta. Nagulat pa ang mga gwardya nang makita siya sa labas ng gate. Bigla tuloy siyang binundol ng kaba. Eileen, saan ka ba nang galing? Alam mo bang ilang araw ka nang hinahanap ni Sir Warren? Wika ni Alex na leader ng mga security ni Warren. Nasaan si Warren? Kakausapin ko siya. Imbes ay wika niya. Nasa kwarto niya ata. Lasing na naman siguro. Bakit naman siya maglalasing? O sige, maiwan ko na kayo at pupuntahan ko muna siya. Tumango lang si Alex sa kanya. Hindi pa siya nakakaakyat ng hagdan nang makita niya si Warren na pababa. Hinintay niya ito. Gusot ang suot nitong damit at wala sa ayos ang buhok. Oh, anong ginagawa mo rito? Hindi pa tumalis ka na? Bakit bumalik ka pa? Sunod-sunod nitong tanong sa kanya nang makalapit. Warren, hindi ka ba masaya na nandito ako? Nagmamadali akong bumalik tapos ganyan ka? Bakit ako magiging masaya? Sana nga hindi ka nalang bumalik. Katulad ka rin ng mga magulang ko. Iiwan mo rin pala ako. Warren, hindi mo naiintindihan. Sorry kung hindi agad ako Wala nang magagawa ang sorry mo. Umalis ka na. Pinapalaya na kita. Sabi ko noon dodoblehin ko ang utang ng tatay mo. Pero naisip ko na wag na lang. Total naman wala na rin namang natitira sa inyo. Kaya maghihirap ka pa rin. Sige na, alis na. Malaya ka na.
Warren, halos madurog ang puso niya dahil sa sinabi nito. Wag naman ganito, Warren. Umalis ka na lang. I'm letting you go, Eileen. Tama na. Huwag ka nang magpanggap pa. Kaya mo lang naman sinabi na mahal mo ko dahil gusto mong makalaya sa akin, hindi ba? Oh, ito na. Malaya ka na nga, di ba? Alis na sabi bago pa magbagong isip ko. Hindi totoo yan. Just go, Eileen. Wika nito sa malamig na boses at saka siya tinalikuran. Nasasaktang napatingin na lang si Eileen sa papalayong lalaki. Dumiretso siya sa kanyang kwarto at nagkulong. Hindi siya aalis. Hindi niya iiwan si Warren. Kailangan muna niyang masabi dito ang kalagayan niya. Pero ang laging pagtatangka niyang kausapin ito ay hindi nangyari. Isang linggo nang malamig ang pakikitungo ni Warren sa kanya. At hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin siya dahil sa ginagawang pambabaliwala nito sa kanya. Hindi na rin siya nito inuutusan. Aalis ito ng umaga, uuwi ng tulog na siya. Halos hindi na sila nagkikita kahit na nasa iisang silang bubong. Sa guest room din ito natutulog. Ayaw na siyang tabihan. Isang umaga ay nakita niya si Warren na papasakay na ng kotse nito. Kaya naman mabilis niya itong tinawag. Sinadya niyang gumising ng maaga para lang maabutan to. Warren, sandali lang. Pigil niya sa lalaki. Ano pa bang ginagawa mo rito? Hindi ba't sabi kong umalis ka na? Pinapalaya na nga kita, hindi ba? Mahal na mahal kita, Warren. Pakinggan mo naman kasi ako. Huwag ka namang bingi, please. Bakit mo ba ako iniiwasan? Isang linggo na pero galit ka pa rin sa akin. Hindi ko naman sinadya na hindi makabalik agad. Eileen, ayoko nang makita ang mukha mo. Minahal kita pero anong ginawa mo? Umalis ka nang hindi man lang nagpapaalam sa akin. Sabi mo kay Aling Linda, mabilis ka lang at babalik ka kaagad. Pero hindi mo yun ginawa. Tumakas ka. Tinakasan mo ko. Katulad ka rin ng mga magulang ko. Hindi ako kayang mahalin. Hindi totoo yan, Warren. Bumalik ako dahil mahal kita. At wala rin akong plano na takasan ka. Kung pinapakinggan mo lang sana ako, maayos na sanang lahat. Umalis ka na lang. Hayaan mo na ako mag-isa. Sanay na naman ako Akmang sasakay na ito ng sasakyan nang hawakan niya ang braso ni Warren. Hindi niya inaasahan na itutulak siya nito. Marahas siyang napaupo sa damuhan. Agad niyang hinawakan ang kanyang impispang puson. Nakaramdam siya ng kirot sa bandang puson niya. Warren, tulungan mo ako. Nangihina niyang wika. Ayaw niyang mawala ang anak nila. Isang beses na itong muntik malaglag. Hindi ito pwedeng mapahamak na naman. Ayaw niyang sisihin ni Warren ang sarili kapag nagkataon. Sorry, Eileen. Hindi ko naman sinasadya ang ginawa ko. Agad siyang tinulungan ni Warren. Ngunit nagulat siya nang makita ang pulang likido na dumaloy sa hita niya. Bigla siyang kinain ng kaba. Warren, dalhin mo ako sa ospital. Ang anak natin. Ayoko mawala ang anak natin. Bilis, dalhin mo ako sa ospital. Umiiyak niyang wika. Sandali lang itong nagulat at mabilis na rin kumilos. Inalalayan siyang makasakay sa kotse at mabilis na pinaharurot ang sasakyan. Halos hindi mapakali si Warren sa labas ng emergency room. Muntikan na siyang mahimatay kanina habang nakatingin sa dugong dumaloy sa hita ni Eileen. God, anong ginawa ko? Hindi ko alam na buntis si Eileen. Anak, kumapit ka lang. Please patawarin mo ang daddy. All his life ay hindi nakaramdam ng takot si Warren. Unang beses siyang natakot nung hindi niya makita si Eileen sa bahay niya, kaya galit na galit siya. Pero mas matindi ang takot na nararamdaman niya ngayon, dahil pwedeng mawala sa kanya ang kanyang anak, ang anak nila ni Eileen. Pinapuntahan niya ang ama ni Eileen. Gusto niyang malaman nito ang nangyari sa anak nito, kahit na nga ba ipinantayan nito si Eileen sa sugal. Ilang sandali pa ay lumabas na ang doktor na siyang tumingin kay Eileen. Ikaw ba ang asawa ng pasyente? Tanong ng doktor. Oo, Dok. Ako nga. Kamusta po ang misis ko? Ayos na siya pero mahinang kapit ni baby. Dapat iwasan niyang ma-stress. Mabuti na lang at lumaban si baby. Pero kailangan siyang ma-admit para masiguradong maayos na nga ang kalagayan nilang mag-ina. Your wife told me it's her second time bleeding. Muntik na rin pala siyang makunan a week ago. Kaya dapat mo siyang alagaang mabuti at huwag stressin, okay? Sandaling napatda si Warren. Muntik nang makunan si Eileen? So yun ang dahilan kaya hindi siya nakauwi. Oh God, how idiot am I? Sising-sising sabi ni Warren sa isip. I'm going now, mister. May pasyente pa akong titingnan. Untag ng doktor sa kanya.
Salamat po, Dok. Pwede ko na po bang makita ang asawa ko? Mamaya, ililipat mo na siya sa recovery room. Nang mailipat si Eileen sa recovery room, ay siya namang pagdating ng ama nito. Kamusta ang anak ko? Tanong ng ama ni Eileen. Ayos na siya. Nagpapahinga na lang. And the baby is okay too. Baby, buntis ang anak ko. Binuntis mo ang anak ko. Nirape mo siya, ha? Of course, I didn't rape her. May relasyon kami ng anak mo. I didn't force her, sir. Wala sa usapan natin to. Sigurado akong tinakot mo siya. Ayoko munang makipagtalo sa'yo. You can ask your daughter kung tinakot ko nga ba siya. Iritado niyang wika. And may I remind you, kahit na nasa kontrata natin na pwede kong gawin sa kanya ang gusto ko, hindi ko ginawa. Then, why did you impregnated her, ha? Ang sabi ko, babawiin ko siya sa'yo. I just told you, we fell. And that's all I can say. You fell? Ang sabihin mo, sinamantala mo ang kalagayan niya. No, I didn't. Just ask her, okay? Hindi na siya nagsalita pa. Nag-aalala pa rin siya sa mag-ina niya. Nang magising si Eileen ay panay ang hingi ni Warren ng tawad. Kaya pinaliwanag ng babae ang mga nangyari simula sa simula. Patawarin mo ako. Hindi ko alam na buntis ka. Mahal na mahal kita, Eileen. Nasaktan lang talaga ako kaya nasabi ko mga salitang yun. Natakot na ako na kapag pinakinggan kita, ay muli mo na naman akong iwan at saktan. Natakot ako na mabulag ako sa pagmamahal ko sa'yo. To the point na kahit lokohin mo ako ay magbubulag-bulagan lang ako. Warren, hindi mangyayari yon. Mahal na mahal kita. Tanggap kita ng buong buo, okay? Huwag mong isipin na iiwan kita dahil hindi mangyayari yon. You can ask the doctor and nurse doon sa ospital na tinigilan ko ng ilang araw. I owe them big time, kaya dapat mo talaga silang balikan. I will, baby. Pero gusto kong pakasalan mo ako, Eileen. Magpakasal na lang tayong dalawa, okay? Nagulat si Eileen sa sinabi ni Warren. Sigurado ka na ba dyan, Warren? Oo naman. Ikaw lang ang babae para sa akin. At gusto kong ikasal na tayong dalawa. I want you to be my wife forever, Eileen. Oo, Warren. Pakakasalan kita. Masayang wika ni Eileen at hinalikan agad sa labi si Warren. Nang makalabas sa ospital ay agad na plinano ni Warren ang kasal nila ni Eileen. Humingi rin ng tawad ang ama ni Eileen sa kanya. At kahit ginawa siya nito ng masama ay ama pa rin niya ito. At hindi niya makikilala si Warren kung hindi dahil sa kanyang ama. Nawala na rin ang galit ng papa niya kay Warren nang sinabi niya sa ama na nagmamahalan sila ng binata. Si Warren naman ay sinira na ang kontrata ng pagkakautang ng ama ni Eileen dito. Pero sa isang kondisyon, hinding-hindi na magsusugal pa si Roberto na sinang-ayon na naman agad ng Ginoo. Labis-labis ang pasasalamat nito kay Warren. Ibinalik na rin ni Warren ang negosyo ng matanda upang may pagkaabalahan daw ito. Makalipas ang 2 buwan ay ikinasal na nga sina Warren at Eileen. Idinaos ang kanilang kasal sa hotel sa mismong casino area na pagmamayari ni Warren. Dahil para sa kanila, ang casino ang nagdala para magtagpo ang kanilang landas. Napangiti si Eileen nang mapagmasdan ng asawa. Maaliwalas ang mukha nito habang nakapikit ang mga mata. Sa loob ng ilang buwan nilang pagsasama ay masasabi niyang isang mabuting asawa si Warren. Hindi siya nito pinapabayaan. Sa bahay na rin ni Warren nakatira ang ama ni Eileen dahil mag-isa lamang ito sa dating bahay ni na Eileen. Done checking on me, asawa ko. Nagulat si Eileen nang magsalita ang asawa, pero kalaunan ay napangiti na rin. Ang gwapo kasi ng asawa ko, kaya hindi ko kayang iiwas sa mga mata ko. Nakangiti niyang sagot. Pinapakilig mo naman ako, asawa ko. I love you, wife, at sa baby natin. I love you more. Mamahalin kita hanggang sa kabilang buhay. Nagtagpo ang kanilang mga mata at kitang-kita na masaya ang bawat isa. Ilang buwan ang lumipas ay nanganak ng isang malusog na lalaki si Eileen. Lumipas man ng mahabang panahon ay magkahawak kamay pa rin nagsasama sina Warren at Eileen, kasama ang kanilang anak. Minsan, nagtatago sa halimaw na anyo ang isang tao, dahil marahil sa karanasan ng mga ito. Ngunit kapag may isang taong handang tumanggap sa iyo, ay siguradong lalambot din ang iyong puso. The End. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in.
and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.